Taho! Taho kayo dyan! Sigaw ni Erickson sa gilid ng kalsada habang buhat niya ang mabigat na lalagyan ng taho. Pinunasan niya ang kanyang pawis sa noo. Umaga pa lang pero talagang umaarangkada na ang init ng panahon. Ni hindi pa siya nakakalayo sa kanila, yun at sobrang basang-basa na sa pawis ang kanyang damit. Grabing climate change na yan ah. Palung-palo na. Lintik naman kasi mga tao, napakahilig magkalat. Galit na tuloy si Lord. Komento niya pa bago muling nagpatuloy. Oh, taho kayo dyan. Bumili na kayo. Taho! Kuya, pabili po ng taho. Bulalas ng isang batang babae na tumatakbo papalapit sa kanya. May dala pa itong mangkok. Tinatanong po ni nanay kung pwede daw pong ilagay dito, kuya. 50 pesos daw po. Kinuha ni Erickson ang mangkok at nagsali na ng taho. Oo naman. Siyempre, dadagdagan ko pa kung gusto mo. Alam mo naman na malakas kayo sa akin ng nanay mo kasi suki ko na kayo. Tumawa naman ang batang babae. Kaya kahit may dumadaan na ibang magtataho rito, ikaw talagang hinihintay ko, kuya. Damihan mo ang arnibal ha. Wala kasing lasa kapag kaunti lang. Kapag puro puti lang, para lang akong kumain ng malambot na toko na hindi maasim. Humalakhak naman si Erickson at ipinakita ang binibenta niya rin na freshly made na mga tokwa na galing pa sa pagawaan. Sabihin mo sa nanay mo, bumili rin siya ng mga tokwa ko. Pwede niyong pang-ulam mamayang tanghali o kaya mamayang gabi. Sabihin mo, bagong gawa lang. Tinanggap naman ng batang babae ang mangkok na may lamang taho. Sige, wait lang kuya. Itatanong ko kay mama. Diyan ka lang, huwag ka aalis. Hindi naman ako aalis. Tingnan mo nga oh. Marami pang bumibili sa akin. Bilisan mo. Natatawa niya pang sabi rito. Inabala na muna ni Erickson ang sarili sa pagbebenta sa ibang bumibili pa ng taho. Maya-maya bumalik na nga ang batang babae na sukin niya sa taho. May dala na itong pera pambili ng tokwang ibinibenta niya rin. Pati iba na curious na rin kaya talagang napabili na. Bihira din kasi ang nagbebenta ng bagong tokwa sa kanila. Kapag bumili sa palengke, yung iba ay maasim na dahil nilalagyan ng tawas para tumagal ang lifespan. Oh, hindi ka pala nakasuot ng uniform mo ngayon. Wala ka bang pasok? Tanong ng isang ale na suki na ni Erickson. Sumagot naman agad si Erickson. Wala po, may event po kasi pagkatapos ay gagamitin po ang school para sa event na yon. Kaya wala po akong pasok ngayong araw. Sabi ni Erickson dito. Alam kasi sa kanila na bago pumasok sa school, nagtitinda na muna siya ng taho sa umaga. Hindi naman pwedeng magbenta si Erickson ng tanghali at hapon. Wala naman bumibili ng taho kapag mga ganong oras na. Kaya naman kahit kailangan niyang pumasok sa school, dumidiskarte na muna siya na magtinda ng taho. Kapag malapit na ang time sa eskwela, pumupunta na siya sa school dala ang mga tinitinda niyang taho at doon na siya nagbebenta. Noong una, aaminin ni Erickson na nahihiya talaga siya. Bago pa makarating ng school, pawisan na siya. Kaya minsan, hindi niya na muna sinusuot ang polo kapag nagbebenta ng taho sa umaga. Gayunpaman, napagtanto niya na wala naman talagang dapat ikahiya sa kanyang ginagawa. Marangal naman ang kanyang hanap buhay. Sinusuportahan pa siya ng kanyang mga kaklase at mga guro sa eskwelahan. Mas okay na ganoon ang maging racket niya habang nag-aaral kesa walang ginagawa. Maya-maya'y napadaan siya sa Hacienda Castillejos. Tinawag agad siya ng guard doon. Erickson, pasok ka rito. Pero mauna ka na muna sa mansyon. Hinihintay ka na ni na Don Julio sa ni Ma'am Danica. Gustong-gusto na nila ng taho. Napangiti agad si Erickson. Talaga ho? Kayo talaga. Ako ang favorite yung magtataho ah. Tumawa naman ang guard. Ikaw ang favorite ng mga amo namin. Sige na, pumasok ka na para makabenta ka. Alam mo namang dito pa lang sa mga Castillejos, ubos na ang mga paninda mo. Napangiti naman si Erickson. Tama naman ang guard na kausap niya. Mahilig kasi sa taho ang apong babae ni Don Julio na si Danica. Magandang umaga. Bati sa kanya ni Danica. Tumunghay si Erickson sa dalaga. Magandang umaga rin. Nasaan ang lolo mo? Gumuhit naman agad ang ngiti sa mga labi ni Danica. Nasa loob siya. May inasikaso lang siya na mga papeles sa trabaho niya. Bata pa lang, kilala na ni Erickson si Danica. Kilala pero hindi naman sila malapit.
Bukod sa magkaiba sila ng school na pinapasukan, mayaman din ito sa lugar nila, kaya hindi na siya nagtatangkapang makipaglapit dito. Sa lahat ng tao sa kanila, ang mga pamilyang mayayaman katulad ng mga Castillejos ang ayaw nilang makabangga. Ayan. Ayaw niya ng ganoong sistema, pero iba talaga ang nagagawa ng mayaman at may pera. Pakiramdam ni Erickson, kayang bilhin lahat kahit dangal pa nilang mga mahihirap. Bukas, magtitinda ka ulit sa school ninyo? Tanong ni Danica sa kanya. Tumango naman siya. Oo, doon lang kasi ako maraming benta saka may mga bumibili sa akin mga estudyante at mga teacher. Hindi na rin ako nalilate sa school kasi doon ako nagbebenta. Kung mahuli man ako ng pasok sa classroom, naiintindihan agad ng advisor ko kasi alam niyang kailangan ko pang asikasuhin ng mga taho ko. Napakagatlabi si Danica. Ang sipag mo talaga, no? Ginagawa mo lahat para makatulong sa nanay mo. Sa pagbebenta mo kaya ng taho, pwede kayang pumunta ka na lang sa school namin? Sure ako na makakabenta ka rin ng malaki. Saka pwede mong doblehin ang presyo kasi ang mga schoolmates ko, wala naman silang pakialam kung mahal o hindi ang binibili nila. Hindi napigilan ni Erickson na matawa. Walang pakialam dahil mayayaman at may kaya ang pumapasok sa school kung saan pumapasok si Danica. Samantala, kapag sa school nila, may mga siraulo pang hindi nagbabayad, lalo na kapag sunod-sunod ang bumibili sa kanya. May mga bumibili rin naman na kapag kulang ang sukli kahit piso lang, ay may gusto nang magkaroon ng bakbakan. Okay na ako sa mga lugar na pinagbebentahan ko. Nakangiting sabi ni Erickson. Dito pa lang sa hacienda nyo, sapat ng kinikita ko. Palaging ubos na agad ang paninda ko. Hindi ako pwede sa school nyo kasi sa bayan pa yun at baka hindi ako papasukin ng guard doon. Sa school namin, pinapayagan naman ako. Napangiwi si Danica. Pasensya ka na, hindi ko naisip yon. Pero mas maganda sana na nagtitinda ka rin doon para araw-araw kitang makita. Tumaas ang mga kilay ni Erickson. Gusto mong araw-araw mo akong nakikita? Namula naman si Danica. Hindi. Ang ibig kong sabihin, tuwing Sabado at Linggo lang kita nakikita kapag dumadaan ka dito sa hacienda. Alam ko nagbebenta ka ng mga taho mo bago pumasok ng school at sa mga araw na may pasok sa school, hindi talaga kita nakikita. Pero wag mo sanang isipin na gusto kitang makita. Hindi ganun yun, Erickson. Humalakak si Erickson. Hindi niya naman naiisip yon. Nagulat nga lang siya sa sinabi ni Danica. Saglit niya pang naisip na baka may crush sa kanya ang dalaga. Wala namang kaso sa kanya yon, pero siguradong maiilang siya. Hindi si Danica ang kanyang tipo. Hindi naman sa gusto niyang tawaging pangit, pero hindi talaga ito maganda. Makinis, malinis sa katawan, pero alam ni Erickson na mas may maganda pa sa dalaga. Pango ang ilong, malaki ang mga mata na para bang may eyebags palagi kahit hindi naman puyat. Makapal ang mga labi at hindi rin kagandahan ang hulma ng mukha nito. Maraming nagsasabi na mapera naman ito kaya dapat na magpa-plastic surgery. Pero hindi yun gustong sabihin ni Erickson. Okay lang naman para sa kanya anuman ang itsura ni Danica. Ayaw niya rin namang ma-offend ang dalaga kapag sinabi niya iyon. Kung gusto naman kasi nitong magpabago ng itsura, ito na rin mismo ang magde-decide at hindi na kailangan diktahan ng iba. Nagpatuloy si Erickson. Isa pa, ayoko namang doblehin ang presyo ng mga paninda ko dahil afford nyo kahit magkano. Hindi naman ako madayat, gahaman sa kita. Hindi rin naman kayo turista. Pero kahit sa turista, hindi ko naman yata gagawin na doblehin o triplehin ang presyo. Hindi lang naman kasi ang kumita ang goal ko kung bakit ako naglalako. Gusto ko rin naman to. Hindi matanggal ang ngiti sa mga labi ni Danica. Ang ganda talaga ng mindset mo. Hindi ka mapanglamang sa mga tao. Sana dumating ang araw na maging successful ka. Gumanti ng ngiti si Erickson. Salamat. Sana nga. Gusto ko kasi talagang bigyan ng magandang buhay ang nanay ko. Pagkatapos ni Erickson magtinda ng taho, umuwi na rin naman siya sa kanila. Mabilis niyang inilapag ang bitbit na lalagyan ng mga taho nang makitang mabibigat ang binabanlawan ng kanyang ina. Nay, sabi ko naman ho sa inyo kapag ganitong maglalaba, hintayin niyo na po ako. Nabibigatan kayo sa mga nilalabhan po ninyo, sabi ni Erickson sa kanyang ina. Ubo lang naman ang sinagot ng nanay niyang si Hilda. Tingnan mo na, Nay. Ubo na lang ang naisugot mo sa akin. Ang tigas na naman kasi ng ulo mo, saad ni Erickson at mabilis na ipinagpatuloy ang paglalaban ng kanyang ina.
Nagsalita si Hilda. Kaya ko naman anak. Okay lang naman ako. Ubo lang naman ito. Kailangan kasing tapusin itong mga labahan ko para magkapera tayo anak. Nay, nagkakapera naman po tayo. Nag-aabot naman ako ng pera sa'yo. Bakit kailangan pang tumanggap ng labada? Tanong niya pa sa kanyang ina habang abala na sa pagpipiga. Sumagot naman agad ito. Sayang din kasi anak. Saka magkokolehiyo ka na. Alam kong kaya mong makakuha ng scholarship pero may gastos pa rin naman yon. Ikaw na nga ang nagbabayad ng ibang bill natin dito sa bahay. Tapos, ikaw na rin minsan sa pagkain. Ano pang magiging ambag ko? Tumawa naman si Erikson. Ano pa, Nay? Di pagmamahal at pag-aalaga. Nay, kaya ko naman ho. Kahit nag-aaral ako, kaya ko naman pong gumastos ng mga pangangailangan dito sa bahay. Hindi nyo naman po kailangan gumastos. Ako na pong bahala. Umiling naman si Hilda. Hindi naman pwede yun anak. Nanay mo ako. Hindi mo naman pwedeng saluhin lahat. Kaya ko pa rin tumanggap ng labada. OA ka lang mag-alala. OA po ako mag-alala kasi mahal kita at ikaw na lang po ang pamilya ko. Alam ko pong responsibilidad mo ako, Nay. Pero kapag may mga tulong akong gustong ibigay, tanggapin nyo na lang po. Sabi pa ni Erikson. Natawa na lang si Hilda at bahagyang hinaplos ang buhok niya. Napakabait mo talaga. Minsan, iniisip ko, baka hindi ko na ibibigay lahat sa'yo. Baka nagkukulang ako anak. Pero kahit tayong dalawa lang, lumalaki ka pa rin matalino, mabait, saka gwapo. Dalawa lang sila ng kanyang ina. Pumanaw ang kanyang ama noong 6 na taong gulang pa lang siya dahil sa isang karamdaman. Gayunpaman, kahit si Hilda lang ang nagpalaki sa kanya, hindi nakaramdam si Erikson ng kahit na anong kakulangan. Nanlaki ang mga mata ni Erikson. Nay, ano ka ba naman? Huwag ka na pong maingay. Baka marinig nila na guwapo ako. Sige ka, Nay. Baka magkaroon ka agad ng manugang nang wala sa oras. Malakas namang tumawa ang kanyang ina. Puro ka talaga kalokohan. Alam kong isa lang naman ang gusto mo. Yung best friend mong nililigawan mo, hindi ba? Sabihin mo ron kay Kate, dumalaw-dalaw naman dito. Ipagluluto ko siya kamo ng paborito niyang maha blanca. Mas lalong nagulantang si Erikson dahil mukhang kahit hindi sabihin, alam na agad ng kanyang ina. Nay, ano ho yun? Bakit alam mo pong gusto ko si Kate? Huwag naman po kayong maingay. Best friend ang turing sa akin nun. Hindi pa ho ako nakakaamin. Patay po ako sa tatay ni Kate. Saka na lang po ako aamin sa kanya kapag nasa college na kami. Pero sige po, sasabihin ko po sa kanya na bumisita rito. Nay ha, parang awa mo na. Huwag ka pong madaldal. Ako po ang mismong aamin sa feelings ko. Kalma ka lang po dyan. Natatawa namang tumango ang kanyang nanay na si Hilda. Sige na, papasok na ako at maghahanda pa ako ng pagkain. Ayusin mo ha, isampahin mo ng maayos. Opo, Nay. Bulalas niya pa. Simple lang ang buhay nilang mag-ina pero masaya. Hindi naman siya naghahangad ng sobra-sobra sa buhay nila. Ang gusto lang ni Erikson, makitang mamuhay ng masagana si Hilda. Umabot sila sa punto ng buhay nila na kahit hindi sila magtrabaho ng 1 taon, ayos lang kasi malaki naman ang ipon o kaya ang perang gumagalaw sa kanila. Gusto niya pang mai-travel ang kanyang ina o hindi kaya ay kapag nakahanap pa ng mamahalin, magkaroon sana para naman sumaya naman si Hilda. Hindi naman niya iiwan ang kanyang ina pero alam ni Erikson na iba pa rin kapag may katuwang sa buhay si Hilda. Pustahan, hindi mo ako matatalo. Mas mabilis pa rin ako lumangoy kaysa sa'yo, no? Pangaasar ni Kate, kumikinang ang mga mata sa kalokohan. Nauna itong lumangoy kaysa sa kanya habang tumatawa. Lumangoy naman si Erikson palapit sa dalaga. Mabilis niya itong naabutan. Magkatabi ng sandaling yon, pareho silang ngiti-ngiti at sumahod sa umaagos na tubig ng talon. Mabilis ka, sabi ni Erikson habang hinahabol ang kanyang hininga. Pero mas mabilis pa rin ako sa'yo. Huwag kang mayabang. Binigyan siya ni Kate ng mapaglarong ngiti. Mayabang ako kasi alam kong magaling ako. Sa ating dalawa, ikaw naman palagi ang kulelat kapag naliligo tayo dito sa falls. Tumawa si Erikson at mas pinilit ang sarili. Ayaw magpatalo pagdating sa best friend niyang si Kate dahil tuwang-tuwa siyang makita itong naaasar. Muli silang nagpaunahan sa paglangoy. Ngunit nang malapit na itong maabutan,
Nakaramdam siya ng matinding kaligayahan. Hindi alam ni Erickson ang pumasok sa utak niya. Basta nabighani na lang siya sa tawa ni Kate. At sa sandaling yon, nang hindi nag-iisip, hinawakan niya sa bewang ang dalaga at marahang hinalikan sa mga labi. Parang sandaling tumigil ang mundo sa paligid ni Erickson. Samantala, nanlaki naman ang mga mata ni Kate sa gulat. Malakas siyang itinulak ng dalaga. Nagtataka at nalilito dahil sa kanyang ginawa. At sa ilang segundo ng kapangahasang iyon, naisip ni Erickson na may nagawa siyang mali. "Sira ulo ka ba? Bakit mo ako hinalikan?" May halong pagtataka at gulat ang boses ni Kate. Tinalisikan siya nito ng tubig bago umahon. "Nakakagulat ang ginawa mo. Akala mo ba nakakatuwa?" Umawang ang bibig ni Erickson. Agad siyang sumunod kay Kate at umahon na rin sa tubig. "Sorry na." Mabilis na lumapit si Erickson kay Kate. "Nadala lang. Sorry, hindi ko alam. Basta, sorry." Ngunit umiling si Kate, halatang naguguluhan sa mga kinilos niya. "Ewan ko sa'yo, Erickson. Bigla-bigla kang nang hahalik. Erickson, ilang taon na tayong matalik na magkaibigan. Ano to? Friends with benefits?" Napalunok siya ng mariin. Mukhang mapapaamin siya nang wala sa oras. Titig na titig sa kanya si Kate at naghihintay ng sagot. Gustong kutusan ni Erickson ng sarili. Hindi rin alam kung bakit niya ginawa iyon. "Matagal na kitang gusto, Kate." Mahinang sabi ni Erickson. "Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo kaya matagal kong itinago. Ayokong masira ang pagkakaibigan natin. Parang kapag kasama kita, may humihila sa akin papunta sa'yo. Matagal nang higit pa sa kaibigan ang trato ko sa'yo." Nagpatuloy pa si Erickson. "Pwede ba kitang ligawan? Matagal ko na talagang gustong gawin yan. Sorry kung nabigla kita o advance ako. Pero ngayon, hindi ko na kayang pigilan. Kate, hirap na akong itago ang nararamdaman ko para sa'yo." Nanlambot ang mga mata ni Kate, ngunit naroon pa rin ang pag-aalinlangan. "Erickson, best friend kita. Hindi kita nakikita katulad ng nakikita mo sa akin. Para lang kitang kapatid." Naninikip ang dibdib ni Erickson. Mukhang mababasted pa yata siya. Pero matagal niya na yung gustong gawin, kaya wala nang atrasan. Kahit anong mangyari, magiging matapang na siya sa kanyang damdamin. "Naiintindihan ko naman," lakas loob na sabi ni Erickson. "Pero hindi ako susuko. Gagawin ko ang lahat para mapatunayan ko sa'yo na higit pa ako sa matalik mong kaibigan. Ipapakita ko sa'yo na kaya kong maging lalaki na kailangan mo. Hihintayin kita, Kate, at gagawin ko ang lahat para makita mo ko bilang higit pa sa isang kaibigan." Saglit na natahimik si Kate, kaya mas lalong kinabahan si Erickson. Hinanap ng mga mata nito ang mukha niya, marahil para sa sinseridad, marahil para sa ilang senyales na maglalaho ang damdamin niya sa paglipas ng panahon. Pero alam niyang walang mangyayari kung mananatili siyang torpe. Sa wakas, dahan-dahang tumango si Kate. Hindi ko alam kung anong gagawin, pero sige Erickson, pag-iisipan ko." Napangiti si Erickson. Nang maihatid niya pa uwi si Kate, hindi matanggal ang kagalakan na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Siguradong kahit gumising siya kinabukasan at magtinda pa rin ng taho, para siyang timang nangingiti-ngiti. "Ikukuha na ho ako ng ibebenta ko," sabi ni Erickson at hinintay na mapuno ng bagong hangon na soya ang lalagyan niya. "Erickson, okay na to!" Bulalas ng isang lalaki roon. Napangiti naman siya. "Salamat po! Naabot ko na po ang bayad sa asawa ninyo." Binuhat niya na yon at itinali sa likod ng kanyang bisikleta. Sinigurado niyang maayos para hindi mahulog. Hindi niya naman kasi kayang buhatin yon hanggang sa kanila, lalo na at sa bayan pa siya kumukuha ng soya. Sa Arnibal at sa Sagu naman, ang kanyang ina na ang naghahanda. Natigilan lang siya nang makita si Danica sa gilid ng fast food restaurant. Umiiyak at halos wala pa yatang kain at hilamos. Nakasuot pa kasi ng pantulog. "Danica?" tanong niya sa apo ni Don Julio. Tumuhay sa kanya ang dalaga na punong-puno ng luha ang mukha. "Ikaw pala, Erickson. Pwede bang manghiram ng pera dyan?" Umawang ang bibig ni Erickson. "Ha? Bakit? Nasaan bang pera mo? Saka bakit mag-isa ka lang dito?" Pinunasan ni Danica ang mga luha nito. "Nagmamadali kasi ako. Nandito kanina yung boyfriend ko. Nahuli kong may kasamang iba. Kagagaling ko lang sa bahay ng classmate ko kung saan ako nagstay kagabi.
May group project kasi kami kaya nakapag-overnight ako doon. Kaso sumabay yung boyfriend kong manloloko. Nakipag-break na sa akin tapos pinahiya pa ako. Dali-dali kasi ako. Hindi ko alam na hindi ko pala dalang wallet at cellphone ko. Bumaba si Erickson sa bisikleta at bahagyang hinagod ang likod nito. Tahan na. Sige, mag-tricycle na tayo. Ihahatid kita sa asyenda ninyo. Tumango naman si Danica. Napabuntong hininga na lang siya. Nakita niya ang boyfriend ni Danica. Guwapo at mukhang matino. Pero sa ugaling nakita niya nung isang araw, alam niyang hindi na maganda ang gagawin. At hindi nga siya nagkamali. Tama ang naging unang impresyon niya sa manlolokong boyfriend ni Danica. Salamat sa paghatid sa akin. Naluluha pa rin na sabi ng dalaga. Kung hindi ka dumating, baka naglakad na lang ako hanggang hasyenda. Paano yan? Makakapagbenta ka pa ba ng taho? Tipid siyang napangiti. Ayos lang. Kaya pa naman. Maaga pa. Sige na, pumasok ka na. Huwag mo na ulit iyakan ng ganong klase ng lalaki. Tumango naman si Danica. Salamat ha. Nahahabag siya sa dalaga, kaya marahan niya itong niyakap. Naawa siya kay Danica dahil parang ginagamit lang ito ng mga taong nasa paligid nito. Matagal niya na yung napapansin kahit mga kaibigan nito na madalas na dinadala sa hasyenda, nakikita niyang may kakaiba sa ugali. Palibhas ay mayaman si Danica kung ano-anong hinihiling na mga gamit at regalo. Mas lalong naiyak si Danica. Salamat sa yakap, Erickson. Pwede bang magbigay ng paalala sa'yo? Tanong niya pagkatapos kumawala sa yakap. Tumango naman si Danica. Oo naman. Alam mo, kahit tuwing umaga lang kitang nakikita at nagbebenta ng taho, para sa akin, kaibigan kita. Napangiti naman si Erickson. Ako naman, tingin ko sa'yo, parang kapatid lang. Kaya nag-aalala ako sa'yo minsan. Pero sana, ang mga taong pinapalapit mo sa buhay mo, kilatisin mo muna ha. Mas okay na kaunti sila basta nagmamahal naman sa'yo. Kaysa naman marami nga pero lahat ginagamit at pinaplastik ka lang. Tumango muli si Danica at pinilit ng umiti. Oo, tatandaan ko. Maraming salamat talaga, Erickson. Ngumiti si Erickson at bahagyang tinapik ang ulo ni Danica. Para itong inosenteng bata sa lahat ng bagay sa paligid nito. Kaya gusto niyang huwag itong masyadong mabait sa lahat ng tao dahil hindi naman lahat mabuti ang pinapakitang atensyon. Hindi pa rin ako makapaniwala. Nililigawan na kita. Napapakita ko ng totoong feelings ko sa'yo. Sabi ni Erickson habang nakasandal sa upuan at nakatingin kay Kate. Kailan mo kaya ako sasagutin? Tumawa si Kate at binatukan siya. Inip na inip ka na ba? Tigilan mo ako? Lumapit si Erickson sa mesa at marahang hinawakan ang kamay nito. Hinihintay ko to, Kate. Matagal ko nang gusto to at wala na akong takot na ipapakita ko sa yung feelings ko. Napatingin si Kate sa magkadikit nilang mga kamay at bahagya pang ang namumula. Nakikita ko nga at simula nang umamin ka, natuto at madalas ka nang mambola. Akala mo naman makukuha mo ako sa mga ganyan mo. Ginugol nila ang mga sumunod na oras sa pag-uusap tungkol sa lahat. Kung ano ang gusto nila para sa kanilang kinabukasan, kung ano ang mga pangarap nila, at kung ano ang kanilang mga plano para sa kolehiyo. So, anong plano mo sa kolehiyo? Tanong ni Erickson, talagang curious sa gustong gawin ng babaeng gusto niya. Napangiti naman si Kate. Ang dami kong pinag-iisipan, hindi pa sure. Depende sa available sa moment na yon, pero baka food tech na lang. Mahilig din naman kasi ako magluto-luto saka sa mga pagkain. Lumiwanag ang mukha ni Erickson. Maganda yon. Siguro kapag mag-asawa na tayo, tataba ako kasi ang sarap magluto ng misis ko. Hulaan mo kung sinong magiging misis ko. Natatawa siyang inirapan ni Kate. Tigilan mo ako. Hindi pa kita sinasagot, misis agad. Anyway, may plano kasi talaga kaya undecided pa ako sa aking future. Nasa Australia na kasi ang pinsan ko at baka tulungan niya ako makapunta ron. Doon ako magtatrabaho at the same time mag-aaral na rin. Alam mo na, parang student visa ang gagamitin ko. Ganon. Napawi sandali ang ngiti ni Erickson at nakaramdam siya ng hindi inaasahang kirot sa kanyang dibdib. Hindi niya akalain, nalalayo pala si Kate. Napakalayo ng Australia. Naiisip niya palang naaalis ang dalaga, tila ang bigat na sa kanyang kalooban. Akala ko hindi nakasama sa mga plano mo. Naiisip mo pa rin na pumunta sa ibang bansa? Hindi napigilang tanong ni Erickson. Tumango naman si Kate.
Oo, hindi pa ako sigurado. Pero mukhang magandang pagkakataon na kasi. At saka mas okay na rin kasi tutulungan naman ako ng pinsan ko. At ewan ko ba, parang mas madali akong kikita ng pera doon kaysa dito. Alam mo naman na wala naman akong pakialam sa mga course o kaya sa pag-aaral. Basta kung saan ako kikita ng malaki, okay na sa akin. Sinubukan ni Erickson na pigilan ang kanyang emosyon, ngunit mahirap pa rin. Hindi pa niya lubusang nakukuha ang puso ni Kate. Nasa proseso pa rin siya ng panliligaw rito ng pagpapatunay sa dalaga na maaari siya ang lalaking kailangan nito. Mahihirapan siyang gawin yon kung lalayo naman ito sa kanya. Bigla namang napatingin si Kate sa kanya habang seryoso ang mga mata. Erickson, kung dumating man ang oras at magpasya kung pumunta sa Australia, magiging okay ka ba sa isang long-distance relationship? Bumilis ang tibok ng puso ni Erickson. Kate, gusto kita. Oo, problema sa akin ang long-distance relationship. Pero maliit at simpleng problema lang na hindi naman siguro makakaapekto sa pagkagusto ko sa'yo. Araw-araw tayong makakapag-usap. Hindi naman dahil umalis ka, magkakawalay na tayo habang buhay. At kung pahihintulutan ng Diyos, kung magiging engineer ako, magsisikap ako at susundan kita doon. Gagawin ko to para magkasama na tayo kung yun ang pinag-aalala mo, Kate. Tinitigan siya ni Kate, parang hindi makapaniwala at maya-maya biglang mahinang tumawa. Aba, parang sobrang dami mo ng plano kaysa sa akin Hindi pa official ang relationship natin. At heto ka, gustong pag-usapan ng mga pangmatagalang bagay sa pagitan nating dalawa. Napangiti si Erickson ngunit nagkibit balikat. Puno ng determinasyon ang mga mata. Hindi naman ako mag-aaksaya ng panahon para ligawan ka kung hindi ikaw ang naiisip ko sa mga pangmatagalang bagay sa isang relasyon. Tumawa si Kate at nanlambot ang mga mata. Galing talagang mangbola. Nadadala na ako sa mga sinasabi mo Humalakhak na rin si Erickson. Siyempre, naliligaw ako. Dapat pakitang gilas tayo. May mapaglarong kislap ng saya ang sumilay sa mga mata ni Kate. Sige, namangha na ako sa pagpapakitang gilas mo. Oo na, gusto ko nang maging girlfriend mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Erickson. Seryoso ka? Hindi ba biro ang sinasabi mo? Tumango si Kate at napahalakak pa. Oo nga, seryoso ako. Mahigpit niyang niyakap ang dalaga. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya na sinagot mo na ako. Sisiguraduhin kong ako ang pinakamaayos na boyfriend mo. Papatunayan ko na ako ang tama para sa'yo, Kate. I love you. Ngumiti ang dalaga at pinisil ang kamay niya pabalik. Alam ko na ikaw ang tamang lalaki para sa akin, Erickson. At sa sandaling yon, naramdaman ni Erickson na siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Handa siyang harapin ang anumang susunod na mangyayari kasama si Kate at ang relasyong binuo nila. Naging tuloy-tuloy ang relasyon nila ni Kate. Habang nag-aaral, sinasabay niya ang pagtitinda ng taho kapag may oras pa siya sa umaga at ang pagiging boyfriend kay Kate. Lumipas ang mga taon, abala pa rin si Erickson sa pag-aaral sa kursong engineering, habang ang girlfriend niya naman nakapag-asikaso na ng mga papeles at nakapunta na sa Australia. Masaya naman sila. Naiintindihan nilang isa't isa kahit may malaking distansya sa relasyon nilang dalawa ni Kate. Pero hanggang kailan susubukin ang kanilang relasyon? Kaya pa bang manatili ni Kate sa kanyang puso kahit na marami ang mangyayari sa paligid ni Erickson? Naging mahirap ang pag-aaral ni Erickson kung kailan patapos na siya sa kolehiyo. Napilitan siyang tumigil dahil sa dami ng gastusin. Idagdag pa ang lumalalang kalagayan ng kanyang ina. Silang dalawa lang sa bahay, kaya hindi niya ito maiwan-iwan palagi. Ang kanyang ina, na dating masiglang babae, ay nakahiga na ngayon sa kama. Maputla ang mukha at basang-basa ng pawis. Mababaw ang paghinga nito at bahagyang nanginginig ang katawan na parabang nilalagnat na hindi. Nanay! Mahinang tawag ni Erickson habang papasok ng kwarto. Binuksan ni Hilda ang mga mata. Sinikap na makita siya kahit nanghihina na ito. Ayos lang ako, Erickson. Medyo lagnat lang. Magiging okay din ako. Pero alam ni Erickson na hindi ito magiging okay. Ilang araw na at hindi pa rin umaayos ang pakiramdam ng kanyang ina. Hindi ka okay, Nay. Giit ni Erickson. Kailangan mo pong magpatingin sa doktor. Umiling naman agad ang kanyang ina. Lagnat lang, Erickson.
Hindi na kailangan mag-aksaya ng pera sa isang doktor. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Erickson at umupo sa tabi nito, dinama ang init na nagmumula kay Hilda. Nanay, hindi mo po ito maaaring baliwalain. Ilang araw ka na pong may sakit. Dadalhin na po talaga kita sa ospital. Mahinang umiling ang kanyang ina. Hindi, Erickson. Wala tayong pera para dyan. Ang isipin mo na lang kung papaano mo maitutuloy ang pagkukolehiyo mo. Kaunti na lang oh. Gagaling din naman ako kaya hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Ayaw niyang makinig kay Hilda pero alam niya naman nga nagipit sila sa pera. Pero hindi niya rin naman kayang makitang magdusa ang kanyang ina. Ayaw niya itong makikitang nahihirapan. Basta, iti-check po kayo palagi. Kung lumalala, dadalhin na po kita sa ospital kahit ayaw mo. Giit pa ni Erickson at hinaplos ang buhok ng kanyang ina. Sa sumunod na ilang oras, nanatili si Erickson sa tabi ng kanyang nanay. Inalagaan ito sa abot ng kanyang makakaya. Pero hindi pa rin talaga nagbago ang kalagayan ni Hilda. Napapansin niya rin na nanghihina na ito. Para rin laging pagod kahit wala naman masyadong ginagawa. Sa wakas, napansin ni Erickson na may napakalaking mali. Hindi na makapagsalita ang kanyang ina. Halos hindi gumagalaw ang bibig dahil sa labis na panghihina. Ang mga mata nito na dati maliwanag sa buhay, ngayon ay madilim at malayo na para bang kumupa siya sa harap ng mga mata nito. Nabalot ng takot si Erickson nang sumugod siya sa tabi nito at nasipa niya pang lalagyan ng kanyang taho. Nay! Nanay! Mabilis niya itong binuhat. Tumakbo siya palabas ng bahay, desperado na dalhin ang nanay sa ospital. Tila lumabo ang mundo sa paligid habang nakatuon lang siya sa agarang pangangailangan na iligtas si Hilda. Pagdating ni Erickson sa emergency room, sumugod ang mga nurse para kunin ang kanyang ina. Mabilis na sinuri ang kalagayan ni Hilda. Mabilis na gumalaw ang mga nurse at doktor habang kinokonekta ang IV lines at sinusuri ang vitals nito. Makalipas ang ilang oras, isang doktor ang lumapit kay Erickson. Nasa critical na kondisyon ng iyong ina. Dumara na siya ng matinding impeksyon, kaya kung mapapansin mo, hindi mawala-wala ang kanyang lagnat. Hindi na agapan na matagal na sakit na rin, kaya kailangan niya na rin ng transplant sa kidney. Kailangan nating magsagawa ng operasyon kaagad upang maiwasan ang karagdagang komplikasyon. Kung wala, maaari siyang mawala ng tuluyan. Bumilis ang timok ng puso ni Erickson. Operasyon? Pero magkano po bang magagastos? Napatingin sa kanya ang doktor na may simpatya. Hindi ko pa alam pero siguradong mahal ang aabutin para sa pagpapagamot mo sa nanay mo. Hindi rin kasi kakayanin ng gamot dahil baka lalo pang magkaroon ng komplikasyon. Gulong-gulo ang isip ni Erickson. Nararamdaman niya na ang bigat ng mundong dumidiin sa kanya. Wala siyang pera. Hindi sapat para sa ganoong uri ng emergency. Pakiramdam niya, wala siyang magawa para kay Hilda. Alam niya sa sarili niya na hindi niya afford ang ganoong klaseng operasyon para rito. Hindi niya alam kung saan posibleng pwedeng kumuha ng pera. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata habang mahigpit niyang hinawakan ang mga kamay. Iniisip ni Erickson na kailangan niyang gumawa ng paraan. Hindi pwedeng tumunganga lang siya doon at hayaan ang kanyang nanay na basta nalang mawala. Sinubukan niyang tawagan si Kate pero hindi naman sumasagot ang dalaga. Nang tatawagan niya muli ang kanyang girlfriend, natigilan siya. Dumaan ang hiya kay Erickson dahil alam niya na may pinag-aaral pang mga kapatid si Kate. Naiisip niyang baka hindi siya agad nito mapahiram ng pera. Kailangan niya agad ng isang taong makakapagpahiram sa kanya ng pera sa mabilis na paraan. Kaya namalaya niya na lang ang sarili na papunta sa Hacienda Castillejos para humingi ng tulong kay Don Julio. Erickson, ano ang nagdala sa'yo rito? Tanong ni Don Julio at bakas ang gulat sa mukha nito. Huwag mong sabihing magbebenta ka sa akin ng taho ngayong gabi. Napalunok sa Erickson. Don Julio, kailangan ko po sana ng tulong mo. Ang akin pong ina, nasa ospital siya ngayon. Nasa critical na kondisyon po siya at wala po akong pera para tustusan ang mga gastusin niya. Kailangan ko po ng tulong. Pakiusap, wala na po akong ibang maisip na pwede kong lapitan. Tumango-tango ang matanda at muling tumingin sa kanya. Kaya kitang tulungan sa problema mo, Erickson. Pero ibibigay ko lang ang tulong na yon sa isang kondisyon.
Bumilis ang tibok ng puso ni Erickson. Isang kondisyon po? Anong ibig mo pong sabihin? Hindi nag-aksaya ng oras si Don Julio na sabihin ang gusto nitong mangyari. Gusto kong pakasalan mo ang aking apong si Danica. Umawang ang bibig ni Erickson. Ano ho? Seryoso ho ba kayo? Bakit niyo po gustong pakasalan ko ang apo ninyo? Lalong naging seryoso ang boses ni Don Julio. Dahil gusto kong ako ang pipili ng mapapangasawa ng apo ko. Ayoko ng mga lalaking umaaligid sa kanya dahil lagi na lang siyang ginagamit. Gusto ko yung may malasakit talaga kay Danica. Napalunok si Erickson. May malasakit po ako sa apo mo pero hindi ko po siya kayang pakasalan dahil hindi ko naman po mahal si Danica. At sa tingin mo po ba pakakasalan din po ako ng apo mo gayong hindi niya rin naman po ako mahal? Madali lang gawing pagmamahal ang pagmamalasakit na kaya mong ibigay kay Danica. At mamahalin. Madaling mahulog ang apo ko sa mga taong nagpapakita ng kabaitan sa kanya. Kaya doon ako nag-aalala. Ginagawan kita ng pabor kaya gumawa ka rin ng pabor para sa akin. Liligawan mo siya, Erickson. Mapapaibig mo siya at sigurado ako ron. Kapag maayos na kayo, saka ko na ipapahanda ang kasal ninyong dalawa. Pero ito ang gusto kong mangyari. Gusto kong maisip niya na pag-ibig ang nangyari sa pagitan ninyo at hindi dahil inutusan lang kita. Dapat niyang paniwalaan ang lahat ay tadhana lang. Walang makakaalam sa kasunduan natin. Lalo na, hindi ang aking apo. Gusto kong isipin niya na hindi plano o isang dilang lahat ng ito. Gusto kong kapag natutunan kanyang mahalin, matutunan mo rin sana siyang mahalin. Dahil kapag tinanggap mo ang kondisyon ko, kahit anong mangyari, magpapakasal pa rin kayong dalawa. Hindi makapaniwala si Erickson sa gustong kondisyon ng matanda. Hindi niya alam kung anong pumasok sa utak ni Don Julio para ialok iyon sa kanya. Para ipagkatiwala ang apo kay Erickson. Wala siyang ideya kung bakit gusto ni Don Julio ang isang bagay na komplikado. Pero kahit ilang libong beses pa siyang mag-isip, hindi pa rin maaalis na buhay ng kanyang ina ang nakataya sa magiging desisyon niya. Hindi ko po kaya, mahinang sabi ni Erickson. May girlfriend na po ako. Hindi ko po magagawa ang gusto nyo dahil may iba po akong babaeng minamahal. Hindi ko po kayang magpanggap na may mahal akong iba kung mahal ko naman po ang girlfriend ko ngayon. Naging malamig ang boses ni Don Julio. Erickson, hindi ba't nanganganib ang buhay ng iyong ina? Gusto mo bang mamatay siya dahil hindi mo napili ang kondisyon na gusto mo? Gusto mo bang mamatay siya dahil hindi mo mapili ang kondisyon na gusto ko? Kung tutuusin, napakadali ng binibigay ko sa'yo. Hindi ko alam kung masasaktan ba o sasayang aking apo sa'yo. Pero pagdating kay Danica, handa akong sumugal sa mga bagay at taong makikita kong sasaya siya. Inaalala mo ang iyong kasintahan na nasa ibang bansa, ngunit hindi mo naiintindihan ang bigat ng sitwasyon ninyo ng inyong ina. Kung gusto mong magkaroon ng pagkakataon na mabuhay si Hilda, gagawin mo ang gusto kong mga kondisyon, Erickson. Ang pagmamahal mo sa kasintahan mo ngayon, hindi makakapagligtas sa buhay ng iyong ina. Kaya mag-isip ka ng mabuti. Naramdaman ni Erickson ang bigat ng mga sinabi ni Don Julio sa kanya. Pumikit siya at naikuyom ang mga kamao. Alam niyang tama si Don Julio, gaano man kasakit yon para sa kanilang relasyon ni Kate. Kailangan niyang gawin ang lahat para mailigtas ang kanyang ina. Mahalaga naman sa kanya ang kanyang girlfriend, ngunit ang nanay niya, hindi niya matitiis kung may magagawa naman siya. Ibinigay nito ang lahat para sa kanya simula bata pa lang. Si Hilda ang nagpalaki kay Erickson, ang taong laging sumusuporta sa kanya, at ngayon ay mas kailangan siya nito sa kahit na sinong tao. Sige, gagawin ko po, sabi ni Erickson kahit na halatang napipilitan. Pakakasalan ko po si Danica. Gagawin ko po lahat para ako ang mahalin niya at pag-aaralan ko po siyang mahalin. Nag-ibang tono ni Don Julio at sumilay ang ngiti sa boses. Mabuti! Yan ang gusto kong marinig, Erickson. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa pera para sa operasyon ng nanay mo. Mag-focus ka na lang sa kung ano ang mahalaga sa ngayon. Ang makuha ang puso ni Danica. At kilalanin niyo ang isa't isa. Kapag nagtagal, magpakasal na rin kayo. Nang makaalis sa hasyenda, natulala na lang si Erickson habang naglalakad. Pumayag siya ngunit hindi siya sigurado kung ano ang ibig sabihin nun para sa kanyang hinaharap. Para sa relasyon nila ni Kate. Ngunit ang kanyang ina ang mahalaga ngayon.
Mas kailangan siya nito kaysa kay Kate, kaya kahit masakit, kakalimutan niya na lang ang pagmamahal para sa dalaga. Nakaupo si Erickson sa maliit na upuan sa sulok ng waiting room ng ospital. Nanginginig ang mga kamay niya habang nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Natapos ng operasyon ng kanyang ina at tuluyan ang nagpapagaling. Ilang araw na ang lumipas, kaya kailangan niyang tumupad sa usapan. Kailangan niyang ayusin ang gustong mangyari ni Don Julio. Kailangan niyang makipaghiwalay kay Kate. Magiging unfair siya sa dalaga, pero mas magiging unfair siya kung mananatili pa rin siya kahit na may kailangan siyang gawin para kay Danica. Yun lang ang tanging paraan para kahit papaano ay mabawasan ang sakit. Hi babe! Malumanay na bati ni Kate sa kanya. Kamusta ka na? Okay ka lang? Napalunok si Erickson, sinusubukang hanapin ang tamang salita. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit ang katotohanan ng kanyang gagawin ay sumabit ng husto sa hangin. Kate, hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa'yo. Panimula ni Erickson habang nanginginig ang boses. Napawi ang ngiti ni Kate at bumadatay sa mukha ang pag-aalala. Ano bang problema, babe? Tinatakot mo ako sa ganyang reaksyon mo, Erickson. Sa tingin ko, maghiwalay na tayo. Sa wakas ay nasabi na ni Erickson. Nanlaki ang mga mata ni Kate sa gulat. Ano? Teka, nagbibiro ka ba? Bakit? Bakit gusto mo na agad makipag-break? Hindi naman tayo nag-away kagabi Sa pagkakatanda ko, okay naman tayong dalawa. Kaya bakit ka nakikipag-break sa akin ngayon? Kinurot ni Erickson ang kanyang hita. Pinipigilang maiyak sa harap ng dalaga habang naka-video call sila. Wala nga. Wala tayong problema at wala tayong pinag-awayan. Pagod lang ako. Pagod na ako sa long-distance relationship na to, Kate. Mahirap para sa akin at hindi ko na pala kaya. Kaya gusto ko nang makipaghiwalay. Napakurap-kurap si Kate at hindi makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Erickson, okay naman tayo Bakit sinasabi mo na hindi mo na kaya? Bakit biglaan? Ano ba talagang nangyayari? Akala ko okay na tayo sa ganito. Na long distance tayo. Akala ko okay tayo. Nagdurog ang puso ni Erickson nang makita ang pagkalito at sakit sa mga mata ng dalaga. Tama naman si Kate. Wala silang problema. Pero siya ang mayroon at buhay ng kanyang inang nakataya. Alam niya naman na deserve ni Kate ng paliwanag pero hindi niya pwedeng sabihin. Hindi niya masabi sa girlfriend niya ang totoong dahilan. Hindi niya masabi na ginagawa niya yon para sa isang deal para sa kasal na hindi niya gusto. Hindi ko alam. Sabi na lang ni Erickson. Basta hindi ko na kaya. Sorry, Kate. Nagsimulang kumislap ang mga mata ni Kate dahil sa mga luha. Erickson, hindi. Please, ano ka ba naman? Bakit ka makikipag-break kung kailan malayo ako? Maayos natin to. Magagawa pa natin to. Nangako tayo sa isa't isa, hindi ba? Mapapag-usapan pa natin to, babe. Makakapag-compromise pa tayong dalawa. Bakit ang dali na lang itapon sa'yo kung anong relasyon na mayroon tayo? 3 taon na tayo, Erickson. Bakit ngayon ka pa sumusuko? Parang nahati ang puso ni Erickson. Wala siyang ibang gusto kundi ang hawakan ito. Sabihin na magiging okay ang lahat. Pero alam niyang hindi niya kaya. Nakapili na siya ng desisyon na dapat niyang gawin. Kahit na ang kahulugan pa ay ang sakit para sa kanyang babaeng minamahal. Hindi, Kate. Bulong niya habang nakatingin sa malayo. Hindi na mag-work kung pipilitin nating dalawa. Nakapag-desisyon na ako. Hindi na magbabago ang isip ko. Ayoko na. Napalitan ng sakit at pagkabigo ang mukha ni Kate. May iba ka na ba, Erickson? Yan bang dahilan kung bakit mo to ginagawa? Bakit gustong-gusto mo nang makipaghiwalay sa akin? May ibang babae ka na ba dyan sa Pinas? Natigilan si Erickson. Wala siyang ibang babae pero kailangan niyang magkaroon dahil yon ang nasa kondisyon. Mabilis niyang ipinilig ang ulo kahit naramdam niya ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Hindi, Kate. Hindi sa ganon. Walang ibang involved. Ako lang ang problema. Nawala na lang ako bigla ng pagmamahal sa'yo, Kate. Please, tapusin na lang natin to.
Namula ang mukha ni Kate sa magkahalong hindi makapaniwala at galit. So, eto na talaga to, ha? Isinusuko mo na lang tayong dalawa? Pagkatapos ng lahat? Naninikip ang dibdib ni Erickson na tila nanunuot sa kanyang puso ang mga salita ni Kate. I'm sorry. Kalimutan mo na lang ako. Hindi ako ang tamang lalaki para sa'yo. Nanginginig ang mga labi ni Kate habang pinipigilan ang mga luha. Hindi ako makapaniwala dito. Hindi ako makapaniwala na ginagawa mo to sa akin ngayon. Akala ko, mahal na mahal mo ko. Pero hanggang salita ka lang pala. Pinagmasdan ni Erickson ang mga luhang tuluyang bumuhos mula sa mga mata ni Kate. Nalukot ang mukha nito at parang dinudurog naman si Erickson habang pinapanood ang kanyang dating girlfriend. I'm sorry. Ulit ni Erickson at napayuko na lamang. Paalam, Kate. Tinapos na ni Erickson ang tawag. Parang naririnig niya pa rin ang boses ni Kate na labis na nasasaktan. Parang nakikita niya pa rin ang sakit sa mga mata nito. Nasaktan niya na ang damdamin ng taong kanyang pinakamamahal. Wala na siyang magagawa para mabawi pa iyon. Tuluyan ang tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Erickson. Ngunit mabilis niya yung pinunasan. Kailangan niyang maging matatag, hindi lang para kay Kate, kundi para sa kanyang ina. Nasaktan niyang babaeng tunay niyang minamahal at ang sakit na yon dadalhin ni Erickson habang buhay. Anak, saan ka ba nakakuha ng pera? Tanong ni Hilda nang maging maayos na ito pagkatapos ng operasyon. Natigilan si Erickson sa pagbabalat ng mansanas. Kay Don Julio po, pinautang niya po ako, Nay. Ang bait nga po niya. Alam mo po, papatapusin niya raw po ako sa kolehiyo. Nanlaki naman ang mga mata ng kanyang ina at bakas ang kagalakan sa mukha nito. Talaga? Naku naman, salamat sa Diyos at makakapagtapos ka na. Alam mo bang yan ang palagi kong inaalala ngayon nagkasakit ako at inaalagaan mo ako? Gusto kong makapagtapos ka at maging engineer katulad ng pangarap mo. Kapag hindi mo natupad ang pangarap mo, pakiramdam ko, napakawalang kwenta kong ina sa'yo. Tiningnan agad ni Erickson ang kanyang ina. Nay naman, wag mo na pong sabihin yan. Ang mahalaga, nakaligtas ka na po at tuloy-tuloy ang pagaling mo. Wag mo na pong isipin yon. Dumaan lang po tayo sa pagsubok, Nay. Pero hindi po ibig sabihin na wala ka pong kwenta o kaya'y pinabayaan mo na ako. Hindi po ganun yun. Marahang niyakap ni Erickson ang nanay niyang si Hilda. Para sa kanya, wala itong kasalanan sa lahat ng mga nangyayari. Desisyon niya ang dahilan kung bakit nasa ganoon siyang kalagayan. Alam niyang marami siyang pagsisisihan pero hinahangad niya pa rin na sana ay maging maayos ang lahat. Sa mga lumipas na buwan, nagsimula na nga ang pakikipaglapit ni Erickson kay Danica. Malapit na naman sila kaya hindi na ito magtataka. Gayunpaman, kaibigan lang talaga ang turing niya sa dalaga at talagang hindi nahihigit pa roon. Pero yun ang pinili ni Erickson. Nakagawa na siya ng desisyon kaya dapat ay pilitin niya na lang ang sarili na mahalin si Danica. Oh, Erickson, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Danica sa kanya, gulat na gulat nang makita siya sa loob ng mansyon. Ngumiti naman si Don Julio at ito na ang sumagot para sa kanya. Nandito siya dahil simula ngayon, dito na sila tutuloy ng nanay niya. Magtatrabaho na siya para sa atin. Tinulungan ko sila ni Hilda kaya bilang kapalit, magiging parang bodyguard mo siya sa school o kahit saan ka magpunta, apo. Mukhang palabas pero gusto rin ni Don Julio na mag-aral siya sa school kung saan nag-aaral si Danica. Wala naman siyang ibang pagpipilian dahil si Don Julio na ang nagpapaaral sa kanya. Gusto nitong maging bodyguard si Erickson dahil bukod sa pwede silang mapalapit sa isa't isa, nag-aalala si Don Julio para kay Danica. Mukhang wala ulit kaibigan ang dalaga sa school. Ang mga dati nitong kaibigan, nakaaway na nito. Ang huli namang boyfriend, niloko na naman at pinarahan lang si Danica. Kaya kahit papaano, alam na ni Erickson kung saan nagmumula ang kagustuhan ni Don Julio na mapalapit silang dalawa ni Danica. Marahil ay alam ni Don Julio na hindi siya ganoong klase ng tao, na hindi kayang pagsamantalahan ng kapwa. Kaya kahit isa lang siyang mahirap at simpleng magtataho, gusto siya ng matanda para sa apo nito. Subalit, pwede namang totoo ang ipakita ni Erickson kay Danica. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niya pang paibigin, kung bakit kailangan niya pang pakasalan.
Hindi niya maintindihan si Don Julio kung bakit gusto nitong mapaibig niya pa ang apo nito. Hindi man lang maisip ng matanda na baka napipilitan lang si Erickson at mas magiging kawawa lang si Danica sa pag-ibig na pinilit. Nanlaki naman ang mga mata ni Danica. Ano ho? Ano pong bodyguard? Hindi ko naman po kailangan ng bodyguard, Lolo. Saka si Erickson po yan. Ayoko pong makaabala sa mga tao. Saka bumalik na po siya sa pag-aaral. Kaya bakit gagawin po natin siyang bodyguard? Lo, wag na po. Seryoso naman ang mukha ni Don Julio. Kaya nga siya na lang ang kinuha ko. May mga bodyguard ka sa paligid na hindi mo nakikita. Pero gusto kong may isa kang bodyguard na kayang makihalo sa lahat. Saka hindi lang naman simpleng bodyguard si Erickson. Pwede mo siyang kausapin, maging kaibigan, maging sumbungan. Mas mapapayuhan ka pa ni Erickson at mas kampante akong kasama mo siya kaysa sa mga kaibigan mong walang ibang ginawa kundi ang perahan at gamitin ka. Napabuntong hininga si Danica. Lo, wag ka na po mag-alala. Okay na po kami ng mga kaibigan ko. Saka yung huling boyfriend ko po, hindi na po kami magkakaroon pa ng koneksyon nun. Matagal na po kaming tapos. Saka dati ko pong boyfriend, hindi na po kami okay. Pero sa mga kaibigan ko, normal na lang naman po na away namin yon. Nagkakabati rin naman po kami. Kumunot ang noo ni Erickson. Matagal niya nang alam na mabilis magtiwala si Danica sa mga tao. Masyadong malambot ang puso para sa lahat, kaya palaging nasasamantala. Akala ni Erickson hindi na kaibigan ni Danica ang mga dating tong kaibigan. Pero mukhang nananatili pa rin at inuuto na naman ang apo ni Don Julio. Sure ka ba talaga? Okay lang sa'yo na maging bodyguard ka? Tanong ni Danica sa kanya habang abala siya sa pag-aasikaso ng kanyang mga gamit. Tumangon naman si Erickson at tipid na ngumiti. Oo, malaki ang utang na loob ko sa lolo mo. Isa pa, pinatuloy niyo kami rito. Hindi na namin kailangan na mangupahan ng bahay. Mas okay ng ganitong trabaho. Hindi naman din mabigat ang pagiging bodyguard. Gusto lang ng lolo mo, magkaroon ka ng parang companion at ang gusto niyang makasama mo ay ako. Natawa na lang si Danica. Pagpasensya niyo ng lolo ko Tumatanda na kaya ang dami-daming naiisip. Masaya ko na nandito kayo kasi boring naman talaga na si lolo lang ang nakikita ko tapos puro mga kasambahay na lang. Mas gusto ko rin na may ibang mga mukha dito. Basta ngayong nandito kayo ng nanay mo, isipin niyo na lang na parang bahay niyo na to Bahagyang gumaan ang loob ni Erickson. Napakabait talaga ni Danica. Kaya kahit hindi ito kagandahan, punong-puno pa rin ang aliwalas ang mukha dahil sa pagiging positibo sa buhay. At saglit niyang naisip na hindi naman nga siguro masama kung si Danica na lang ang mapapangasawa niya. Napapansin ko, parang hindi na kayo masyadong nag-uusap ng girlfriend mo. Sabi ng kanyang ina isang araw. Sandaling natigilan si Erickson. Hindi alam kung papaano sasagutin si Hilda pero kailangan niya pa rin maging totoo. Ihiwalay na po kami, Nay. Napasinghap naman sa gulat si Hilda. Ihiwalay? Nakakagulat naman yan. Kailan pa at saka bakit? Napakagatlabi si Erickson. Matagal-tagal na rin po. Saka pareho po kaming walang oras sa isa't isa. Hindi na po namin kinayang long distance relationship. Kaya nag-decide na lang po kaming maghiwalay. Napanguso naman ang kanyang ina. Sayang naman, bagay na bagay pa naman kayo. Napalunok na lang si Erickson at umiwas na lang ng tingin sa kanyang ina. Hindi niya kayang sagutin kung magtatanong pa si Hilda tungkol sa nangyari sa kanila ni Kate noon. Pinipilit niya ng kalimutan ng dalaga kaya ayaw niya na sanang mapag-usapan pa. Nay, ano hong tingin niyo kay Danica? Tanong bigla ni Erickson. Tumingin muli si Hilda sa kanya. Si Danica? Mabait na dalaga. Kilala ko na naman siya simula bata pa, kaya kilala ko na rin kahit kaunti ang ugali ng batang yon. Bakit mo biglang naitanong? Marahan siyang umiling at napakagatlabi. Wala naman po, natanong ko lang. Napabuntong hininga na lang si Erickson. Kailangan niya na talagang pag-aralan kung papaano mamahalin si Danica. Hindi niya alam kung ano ba talagang gustong mangyari ni Don Julio. Subalit kung ano man yon, ang bumagsak at mapakasalan pa rin si Danica ang dapat na maging dulo ng lahat. Katulad ng gustong mangyari ni Don Julio, naging bodyguard na nga muna siya pansamantala ni Danica.
Hindi rin naman sila madalas magkasama dahil magkaiba sila ng course na kinuha. Pero sa mansyon, mas madalas silang nagkakasama at nagkakaroon ng time mag-usap. Doon ay mas nagiging malapit sila ni Danica. Kahit na napipilitan, alam ni Erickson sa sarili niya na lahat ng ipinapakita niya kay Danica ay totoo. Para lang nilang kinikilala ang isa't isa. At masaya si Erickson na pareho silang hindi binibigla ni Don Julio sa gusto talaga nitong mangyari para sa kanilang dalawa ng dalaga. Paano yan? Hindi ka na nakakapagbenta ng taho? Tanong ni Danica sa kanya habang sabay silang nag-aaral sa study room ng mga ito sa mansyon. Mahina namang tumawa si Erickson. Hindi na rin naman ako naglalako ng taho. Graduating na rin naman ako. Ilang buwan na lang makakapagtapos na ako ng pag-aaral ng engineering. Tapos magre-review at ang sunod na nun, board exam. Hindi naman pwedeng manatili na lang ako sa pagiging magtataho. Humalakak naman si Danica. Oo nga. Sorry, medyo hindi ko naisip yon. Namimiss ko lang kasi yung taho na tinitinda mo, lalo na kapag pupunta ka rito sa hacienda tuwing weekends. Napangiti naman si Erickson. Bahagya niya ring na-miss na maglako ng taho. Simula high school, yun ang ginagawa niyang sideline. Kaya ngayong bahagya na siyang malapit sa pagsasaayos ng kanyang buhay, namimiss niya na rin talaga ang dating ginagawa. Alam mo, may aaminin ako sa'yo, sabi ni Danica. Napatingin naman siya sa dalaga. Ano yun? Natawa naman si Danica, parang isang batang magsasabi sa kanya ng sikreto. Naku, curious ako kung paano magbenta ng taho, para kasing hirap na hirap ka. Pagdating mo sa hacienda, pagod na pagod ka na agad. Mabigat bang dinadala mo? Paano mo nakakaya yon? Kaya naman, saka hindi naman ako payatot. Natatawang sabi ni Erickson. Isa pa, hindi mo naman kailangan magbenta kasi mayaman naman kayo. Wala kang dahilan para maglako at magtiyaga pa para sa maliit na kita. Pinaglaruan ni Danica ang ballpen nito. Hindi rin naman kasi sa kita yon. Gusto ko lang ma-experience. Parang masaya. Hindi na napigilang tumawa ni Erickson. Parang isang batang babae lang na humihingi ng laruan sa harap niya si Danica. Natutuwa lang talaga siya sa pagiging down-to-earth ng dalaga. Ang mga bagay na mahirap para sa iba, nahahanapan pa nito ng kasiyahan. Oh, sige. Mahinang sabi ni Erickson. Sa isang araw, magbebenta ako ng taho. Isasama kita mula sa pagkuha hanggang sa pagtitinda. Umaga hanggang tanghali lang naman yon, kaya hindi gaanong kakainin ng oras mo. Pero hindi mo kaya yon. Ako magbubuhat, tapos ang gagawin mo, ikaw ang sisigaw ng taho at magtatakal ng taho para sa mga bibili. Okay ba yon? Tumango agad si Danica. Tumikhim, sabay pinakapalang boses. Taho! Taho! Malakas na humalakak si Erickson. Talagang hinabaan pa nito at damang-dama ang pagiging taho vendor. Nang magkatinginan sila, tumawa na rin si Danica. Titig na titig ito sa kanya habang nagiging ngiti na lang ang mga tawa. Bakit ka nakatitig? May dumi ba ako sa mukha? Tanong ni Danica sa kanya. Umiling si Erickson at napangiti na rin. Napagtanto ko lang na ang dali mong magpasaya ng mga taong nasa paligid mo. Mabuti naman at kahit papaano ay napasaya kita, Erickson. Nakangiting sabi ni Danica. Simula nang dumating ka dito sa hacienda, hindi ko alam kung bakit parang ang bigat ng dinadala mo. Kaya malaking bagay na napapatawa kita kahit sa mga simpleng paraan lang. Napakagatlabi si Erickson. Malaking bagay din para sa kanya yon. Muli niyang tiningnan si Danica. Mukhang hindi nga naman masama kung susubukan niyang mahalin ang apo ni Don Julio. Hindi kagandahan pero hanggang doon lang naman dahil sa ugali at mga katangian ay wala na siyang kahit anong maipintas. Katulad ng pangako ni Erickson, sinama niya nga si Danica sa pagtitinda ng taho noong nagkaroon siya ng libreng oras. Kahit mayaman, nagsuot lang ito ng simpleng damit at pajama. Natatawa pa nga siya dahil suot nito ang bag niya kung saan siya naglalagay ng pera. Hindi ka pa ba napapagod? Tanong ni Erickson sa dalaga. Taho! Taho! Bulalas ni Danica bago tumingin sa kanya. Hindi ba dapat ikaw ang tinatanong ko niyan? Napapagod ka na ba? Ang bigat kaya ng dinadala mo? Napangiti naman si Erickson. Di naman. Sanay na ako. Ikaw ang inaalala ko dahil mahabang lakarin ang ginagawa natin. Umiling naman si Danica sabay ngiti. Hindi naman nakakapagod. Actually, exercise nga sa akin to.
Kuya Erickson, pabili! Sambit ng isang bata na lumabas sa gate ng bahay ng mga ito. Ang tagal mo nang hindi dumadaan dito, kuya. Sa iba na tuloy bumibili si mama ng taho. Ibinaba naman ni Erickson ang dala niya. Pasensya ka na, suki ko. Gustuhin ko man magbenta, wala na rin akong oras. Nag-aaral kasi ako para maging engineer. Kapag naging engineer na ako, mas lalong hindi ko na kayang magbenta ng taho sa kalsada. Napanguso naman ang batang babae. Huwag ka nang mag-aral. Magtaho ka na lang habang buhay. Huwag ka na lang maging engineer. Mahina silang tumawa ni Danica sa inosenteng hiling ng bata. Kung pwede nga lang na maging taho vendor na lang siya habang buhay, pero hindi naman pwede yon kung marami pa siyang potensyal. Kumikilo siya para sa kanyang pangarap, kaya dapat ay tanggapin niya rin bawat pagbabagong ibinibigay sa kanya. Napalingon ng batang babae kay Danica. Sino po kayo, ate? Bakit ka po kasama ni Kuya Erickson? Saka ate, ayusin mo po ang sigaw ng taho. Dapat maganda para maraming bumibili sa inyo. Napatingin naman si Erickson kay Danica na medyo nahihiya dahil nasita ng bata. Natawa na lang sila at muling tiningnan ang batang babae. Maayos naman siyang magtawag sabi ni Erickson. May tono pa nga. Huwag mo ngang awayin si Danica. Mabait yan. Nasaan ang girlfriend mo po, Kuya Erickson? Mas maganda pa si Ate Kate kaysa kay Ate Danica. Sabi pa ng batang babae. Natigilan naman si Erickson. Nakita niya rin na natigilan sa pagsasandok ng taho si Danica. Napabuntong hininga na lang siya at kinausap ang batang babae. Mula na si Ate Kate. Nasa Australia na yon. Mabilis na sabi ni Erickson. Natatakot na baka magtanong pa si Danica tungkol sa dati niyang girlfriend. Saka, anong mas maganda? Huwag ka nga magkumpara. Maganda rin naman si Danica. Umiling naman agad ang batang babae. Hindi nga. Ang pangit niya kaya. Nanlaki ang mga mata ni Erickson at agad na sinaway ang bata. Hoy, ano ba yan? Masamang tawaging pangit ang ibang tao. Gusto mo bang isumbong kita sa nanay mo? Umiling naman agad ang batang babae. Napatingin si Erickson kay Danica na tuloy lang sa pagtatakal ng arnibal at sago sa baso. Kahit na nakakatanggap ng panlalait sa batang suki niya, nakuha pa rin itong ngumiti na parang wala lang. Eto na nakangiting sabi ni Danica sa batang babae. Maraming salamat sa pagbili. Nang makaalis na sila, napansin niyang bahagyang nanahimik si Danica. Sumisigaw pa rin naman ito ng taho pero parang pigil at praktisado. Napakagatlabi siya at nalulungkot para sa dalaga. Sorry sa sinabi ng bata kanina. Hayaan mo na't pagsasabihan ko ulit kapag nakita ko. Wika ni Erickson na para bang yon ang paraan para mapagaan ang loob ni Danica. Ngumiti sa kanya ang dalaga. Okay lang naman. Sanay na naman akong tawaging pangit. Kumunot ang noo ni Erickson. Bakit ka masasanay? Oo, hindi ka kagandahan katulad ng iba dyan. Pero maganda ka naman sa sarili mong paraan. Natawa naman si Danica. Okay nga lang. Para kang lolo ko. Alam mo, matagal ko nang tanggap na pangit naman talaga ako. Kaya nga kung hanggang saan lang ang kayang ibigay sa akin ng mga tao sa paligid ko, tinatanggap ko na lang. Sasabihin nila, hindi mahalagang itsura outside basta mabuti ang kalooban mo. Pero real talk, hindi naman talaga ganun yon. Erickson, matagal ko nang alam yon. Mahalaga pa rin na maganda ka sa panlabas na anyo kasi yun naman ang unang magugustuhan ng tao sa'yo. Bakit? Mag-aabala ba silang tingnan ka kung pangit ka? Pangit nga kaya matatakpan na lahat ng iba pang magagandang katangian. Baka nga kung hindi ako mayaman, wala nang lumalapit sa akin. Danica naman. Malungkot na sabi ni Erickson. Masyado mong binababa ang sarili mo. Nagkibit balikat si Danica. Wala ganito talaga ako. Ganyan din ang bilin sa akin ni Lolo Julio. Huwag ko raw ibaba ang sarili ko. Taas na oraw palagi kasi hindi naman kasalanan ng maging pangit. Gusto ko sana magparitoke. Kaso naiisip ko na parang hindi na ako yun, hindi ba? Nare-respeto ko naman ang mga nagpaparitoke pero iba lang talagang pananaw ko. Isa pa, takot na takot ako sa mga surgery. Karayong pangalang ng syringe, parang mahihimatay na ako. Tiningnan niya ng mabuti si Danica. Hindi naman ito mahirap mahalin. Hindi maganda ang simula nila dahil mukhang pinilit. Subalit habang nakakasama niya si Danica, nagkakaroon siya ng maraming dahilan para mahalin ito.
Sa mga lumipas na buwan, tuluyan na silang nakagraduate ni Danica. Nasa asyenda lang naman ang dalaga dahil doon ang trabaho nito. Samantala, nakapag-take na si Erickson ng board exam at nakapasa na rin. Sa wakas, isa na siyang engineer. Hindi na muna siya naghanap ng trabaho sa kagustuhan na rin ni Don Julio na mapalapit muna sila ni Danica. Kung mayroon man, freelance lang ang ginagawa niya at malapit lang din ang area sa kanila. Boyfriend ka ba ni Danica? Malanding tanong ng isang kaibigan ni Danica sa kanya. Sana hindi. Type pa naman kita. Check-in tayo sa hotel. Iwan na natin sila rito. Gusto mo ba engineer? Kumunot ang noo ni Erickson at tinanggal ang kamay nito sa kanyang dibdib. Hindi ako boyfriend ni Danica pero hindi ibig sabihin kakagat ako sa paanyaya mo. Naiinis namang lumayo ang kaibigan ng dalaga. Napatingin si Erickson kay Danica. Umusad ito ng sorry sa kanya. Nakakaintindi naman siyang tumango. Naiinip na siya sa mga pinagagagawa ni Danica at ng mga kaibigan nito. Pero dahil nandoon si Danica, hindi siya umaalis. Hindi boring ang apo ni Don Julio pero ang mga kaibigan nito parang gusto niya nalang sipain papunta sa Mount Everest. Ang mga kaibigan ni Danica ay maingay at hinihila ang dalaga sa iba't ibang store sa mall. Pinagmamasdan ni Erickson ang mga ito habang pumipili ng mga item. Humahagik-gik at naglalagay ng mga damit sa mga bisig ni Danica. At ang nakakainis pa para kay Erickson, si Danica ang pinagbabayad ng mga ito. Bukod doon, pinagbubuhat pa ng mga pinamili ng mga ito ang apo ni Don Julio. Hirap na hirap sa pagbubuhat si Danica pero tanggap pa rin ang tanggap. Umigting ang panga ni Erickson. Sobra na tong mga plastic na to. Danica, akin niyang mga bitbit mo. Tumingala si Danica sa kanya. Nagpapasalamat ngunit nag-aalangan. Pero bago pa ito makasagot, inabot ni Erickson ang mga paper bag. Lumingon siya sa mga kaibigan ni Danica. Hoy! Sabi ni Erickson at bahagyang tumaas ang boses. Kayo nang magdala ng mga pinamili ninyo. Kumunot ang noo ng isa sa mga kaibigan ni Danica. Bakit kami pa? Buhat na nga niya kinuha mo pa. Baliw ka ba? Isang mahinang buntong hininga ang ibinigay ni Danica. May bakas ng kahihiyan ang gumagapang sa ekspresyon ng dalaga. Ngunit mas lalo lang nainis si Erickson. Inihagis niya ang paper bag sa paanan ng mga kaibigan ni Danica. Kaya nagulat at bahagya pang natisod ang mga ito. Subukan niyo pang gamitin ulit si Danica at pagsisisihan niyo to. Puno ng matinding intensidad na sabi ni Erickson. Walang ibang salita, marahan ngunit mariin niyang hinila si Danica sa braso. Inakay niya ito palayo sa grupo ng mga natulalan na kaibigan nito. Erickson, wait! Ano ginagawa mo? Tanong ni Danica na nanginginig ang boses sa pagkalito. Huminto siya sa gitna ng mall at humarap sa dalaga. Danica, pwede ba? Tigilan mo ng pagiging walang muwang sa mga ginagawa nila. Huwag mong hayaan na patuloy kang gamitin ng mga tao sa paligid mo. Wala silang pakialam sa'yo. Bumaba ang tingin ni Danica sa sahig habang nanginginig ang mga labi. Pero kaibigan ko sila. Kapag nawala sila, wala na akong kaibigan. Danica! Humakbang siya papalapit sa dalaga at lumambot ang boses niya. Karapat dapat ka sa mga taong nagmamalasakit sa'yo. Hindi lang kung anong magagawa mo para sa kanila. Mabait at mapagbigay ka pero hindi sa lahat ng oras kailangan mong maging ganito. Pero paano kung wala nang matirang kaibigan sa akin? Mahina nitong tanong. Inabot ni Erickson si Danica at hinila ito sa isang mahigpit na yakap. Nandito ako. Pwede mo kong maging kaibigan at makakahanap ka rin ng iba. Mga taong tunay na kaibigan. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga taong ginagamit ka para sa pansariling interes lang. Nanginginig ang mga balikat ni Danica habang nagpakawala ng mahinang hikbi. Nakapatong sa kanyang dibdib ang ulo nito. Alam ni Erickson na nararamdaman ng dalaga ang mahinang pintig ng kanyang puso. Binibigyan niya ito ng malalambing na mga bulong para kumalma. Mas lalong niyakap ni Erickson ang dalaga. Hayaan mo ng mga yon. Bahagya itong napaatras at pinunasan ng mga mata. Salamat! Simula ng araw na yon, mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Nagkaroon na sila ng pagkakaunawaan, nagbabahagi ng mga sikreto sa isa't isa. Kung anuman ang pinapagawa sa kanya ni Don Julio, hindi niya na ginagawa para lang sa pagbabayad ng utang. Ginagawa na ni Erickson dahil gusto niya na talagang mapalapit kay Danica. Ang dami mong gamit!
Natatawang sabi ni Erickson habang pinagmamasdan si Danica. Natawa naman ang dalaga. Kaya nga, yung iba ipapamigay ko na lang siguro. Ang ibang hindi na pwede, itatapon ko na lang. Nakatayo si Erickson sa pintuan ng silid ni Danica. Tiningnan niya ang kaguluhan sa loob, mga damit na nakakalat sa sahig, isang bundok ng mga libro na walang tigil na inilalabas. Nag-general cleaning na si Danica sa kwarto nito na punong-puno ng mga kung ano-anong gamit. Sige, sabi ni Erickson at mabilis na hinubad ang damit. Ayusin natin ang gulo na to. Nanlaki naman ang mga mata ni Danica nang makita siya. Bakit ka naghubad? Ano ka ba naman? Nang aasar niya itong tiningnan. Asus, distracted ka lang. Napangniwi naman si Danica. Bakit naman ako magiging distracted? Mukha kang ang toko. Natawa naman si Erickson. Alam mong malayo ako sa toko. Sige na, minsan lang yan. Titigan mo na. Yak, Erickson, tigilan mo ako. Natatawang sambit ni Danica. Ang daming gamit, parang tinatamad na akong linisin. Kaya nga, nandito ako para tumulong. Nagsimula silang magpulot ng mga gamit. Nagtatawanan habang nakakahanap ng mga lumang gamit ni Danica. Maya-maya, napadpad si Erickson sa isang malaking kahon na nakatago sa ilalim ng kama. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya yon at nakita niyang isang koleksyon ng mga lumang journal, photo album at ilang mga sticker na malinaw na itinatago ni Danica mula sa pagkabata. Maya-maya'y may nakita siyang lumang diary. Ano to? Namutla ang mukha ni Danica nang makitang hawak niya. Hindi, ibalik mo. Huwag mong buksan. Napangisi si Erickson at inilayo ang diary. Ang pabasa ako, nung bata ka pa naman to. Hindi na big deal kahit malaman ko. Napaungol si Danica at pilit nitong inaagaw sa kanyang notebook. Kahit na, nakakahiya, ibalik mo. Hindi pinansin ni Erickson ang mga protesta nito at nagsimulang magbuklat ng mga pahina. Natigilan siya nang mabasa ang isang partikular na sulat. Sinimulan niyang basahin yon. Hindi ako makapaniwala, may crush ako kay Erickson. Naiinis ako na kinikilig. Parang may tumatalon sa dibdib ko. Dear Diary, hindi niya na siguro ako kilala. Bakit ko ba iniisip ang tungkol dito? Dahil ba dinadagdagan niya ng sagot at arnibalang taho ko nung isang araw? Yun lang ang ginawa niya pero crush ko na siya kaagad. Pero alam kong hindi siya ganun kainteresado sa akin. Malamang ay mahilig siya sa mga babaeng magaganda talaga. Gwapo siya, kaya baka magaganda lang talaga ang gusto niya kaya hindi niya ako mapapansin. Nanlaki ang mga mata ni Erickson at sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya na mapigilan, isang maliit na tawa ang pinakawalan niya. Pulang-pulang mukha ni Danica. Erickson, huwag kang tumawa. Tumalon ito sa kanya, ngunit mabilis niyang itinaas ang diary. Oh, Danica, grabe naman pala. Patay na patay ka pala sa akin. Nagka-crush ka sa akin. Dahil dinagdagan ko ng arnibal at sagwang taho mo. Bata pa lang ako at sobrang nahihiya ako. Akin na nga yan. Pagpupumilit pa ni Danica. Palagi akong madaling magka-crush. Masyado lang akong na-attach sa mga taong mababait sa akin. At ikaw, well, palagi kang nandyan para sa akin. Nagtaas ang kilay ni Erickson. Hawak pa rin ang diary. So, matagal mo na akong crush? Crush mo pa rin ba ako hanggang ngayon? Ewan ko. Akin na nga kasi yan, Erickson. Pilit nitong inabot ang diary. Ngunit sa muling pag-atras ni Erickson, tumama ang paa niya sa gilid ng kama. Nahulog siya ron. Bago niya pa mabawi ang balanse, sumama na sa kanya si Danica sa pagbagsak sa kama. Nakapatong tuloy ang dalaga sa kanya. Tila nagyelo ang sandali nang magkasalubong ang mga mata nila. Bahagyang sumigaw si Danica sa pagkagulat at habang sinusubukan nitong tumayo, bigla namang nadulas ang isa nitong paa. Namalayan niya na lang na magkalapat na ang kanilang mga labi. Ahala, sorry, bulalas ni Danica. Bumilis ang tibok ng puso ni Erickson. Hindi niya sigurado kung bakit pero parang kuryente ang haplos at ramdam niya ang init ng hininga nito sa balat niya. Gulong-gulo ang kanyang isip, hindi sigurado sa nararamdaman niya. Bago pa ito makalayo, inabot ni Erickson ang pisngi ni Danica. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa gulat, tila naging yelo sa bawat haplos niya. Anong ginagawa mo? Tanong ni Danica.
Namungay ang mga mata ni Erikson at tiningnan ang mga labi nito. Hindi ko rin alam. Pero may gusto akong gawin. Anong gusto mong gawin? Wait lang, tatayo ako. Sabi pa ni Danica. Pero hindi nito nagawa dahil mas lalo niyang tinulak ang likod nito. Napalapit palalo ang dalaga sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso niya sa dibdib habang nakatingin sa mga mata nito. Hindi yun katulad noong kasama niya si Kate. Kay Kate, nagdadala ng mga paru-paro ng pananabik na halos hindi niya na matagpuan ng kapanatagan. Ngunit kay Danica, mas kakaiba, mas tahimik, mas mainit, mas panatag at tila mas totoo. Dahan-dahang yumakap si Erikson at bahagyang iningat ang ulo para salubungin ang mga labi ni Danica. Saglit na nanigas ang katawan ni Danica, ngunit kalaunan ay parang natunaw din ito sa kanyang mga halik. Nang tuluyan na silang humiwalay ay pareho silang hingal na hingal. Titig na titig si Danica sa kanya. Nanlalaki ang mga mata na parang sinusubukang iproseso ang nangyari. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito. Bulong ni Danica sa kanya. Marahan nang umiti si Erikson at hinawi ang isang hibla ng buhok sa mukha nito. Hindi ko rin alam. Pero sa tingin ko, gusto na kita, Danica. Sa mga lumipas na araw, naging malapit sila ni Danica. Nagsimula na rin siyang magpakita ng interes sa dalaga. At lahat ng yon, totoo ang intensyon. Hindi lang dahil gusto ni Don Julio na gawin niya yon. Subalit may magbabalik mula sa nakaraan. At ang akala niyang puso na nakalimot na sa matagal nang natapos na nakaraan, subalit muling sasariwa ang mga sugat ng kahapon na hindi na alam ni Erikson kung ano pa ang dapat na gawin. Katatapos lang ng online meeting ni Erikson sa isang client nang tumunog ang kanyang cellphone. Nagulat siya nang may mensahe sa kanya si Kate. Nasa labas ito ng Hacienda Castillejos. Hinihintay siya at gustong makausap. Bumilis ang tibok ng puso niya. Nabigla siya na nakabalik na pala ito mula sa Australia. Tandaan niya pa kung paano lang siyang nakipag-break sa video call noon. Matagal na silang hiwalay, kaya hindi niya lubos maisip kung bakit gusto pa siyang kausapin ng dalaga. Mahinang usal niya nang makalabas sa hacienda. Anong ginagawa mo rito? Kumusta ka na? Nakauwi ka na pala. Bigla na lang tumulo ang mga luha ni Kate. Bigla na lang itong tumakbo palapit sa kanya, sabay binigyan siya ng mahigpit na yakap. Umawang ang bibig ni Erikson. Hindi niya alam ang gagawin. Ang alam niya lang, nasasaktan pa rin siya para sa dati niyang girlfriend. Erikson, please. Bulalas ni Kate. Please, pwede ba natin itong ayusin? Maaari ba tayong magsimulang muli? Hindi ko kayang mawala ka. 2 years na tayong hiwalay pero mahal na mahal pa rin kita. Hindi ako nagmahal ng iba. Bumalik ako para sa'yo. Mananatili ako dito, sasamahan kita. Hindi na ako aalis. Please, bumalik ka na sa akin. Napabuntong hininga si Erikson. Hindi niya inaasahan yon. Hindi sa ganoong paraan. Marahan niya itong itinulak. Nagpapanatili ng isang maingat na distansya sa pagitan nila. Gulong-gulo pa rin ang isip niya. Hindi niya matukoy ang tunay na nararamdaman ngayong nasa harap niya na si Kate. Kate! Hindi niya alam kung paano sasabihin ang dapat sabihin. Hindi ko kaya. Pasensya ka na. Basta hindi ko kaya. Mas lalong lumuha ang mga mata nito. Nakakapit ang mga kamay sa shirt niya na parabang yun na lang ang natitirang pag-asa sa kanilang dalawa. Bakit, Erikson? Bakit? Nandito na ako. Mananatili na ako rito sa Pilipinas for good. No? Hindi na ako pupunta sa Australia kaya hindi na magiging issue ang long distance. Yun naman ang dahilan kung bakit mo ako iniwan, diba? Nakipaghiwalay ka kasi hindi mo kaya na magkalayo tayo. Kaya nga umuwi na ako. I'm sorry kung natagalan pero mas kaya kitang piliin. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi mo ko kailangang bitiwan dahil nakabalik na ako. Tila nabaluktot ang puso ni Erikson at parang bumangon ang dating sakit. Mahal niya pa rin naman ito. Hindi niya yun maitatanggi. Pero nahihirapan siya kung bakit parehong may puwang sa puso niya sina Kate at Danica. Nakapili na siya. May kasunduan siyang dapat tuparin. Sana ganun lang kasimple. Mahina niyang sabi at umiwas ng tingin sa dalaga. Hindi ko kaya, Kate. May kailangan pa akong gawin. Masyado nang matagal at hindi ko na nakikita ang sarili kong bumalik sa'yo. May deal akong kailangan gawin. Napakunot ang noo ni Kate. Isang deal? Anong deal?
Ano pinagsasasabi mo? Huminga ng malalim si Erickson. Oras na para sabihin sa dati niyang nobya ang totoo. Bagay na nararapat naman talaga nitong malaman noon pa man. Hindi niya na kayang itago pa sa dalaga. Noong nasa kritikal na kondisyon ng aking ina, kailangan ko ng pera para sa kanyang operasyon. Inalok ako ng tulong ni Don Julio, ngunit mayroong kondisyon. Humingi siya ng kapalit. Hiniling niya na pakasalan ko ang apo niyang si Danica. Pag-amin ni Erickson dito, napaatras si Kate. Ano? Papakasalan mo si Danica? Pero bakit? Kasi may utang ako kay Don Julio at yun ang gusto ng matanda. Dahil iniligtas niya ang buhay ng aking ina at hindi ko na mababawi ang aking salita. Mahina niyang sabi. Umiling si Kate. Mas lumalakas ngayon ang mga hikbi nito. So sumusuko ka na talaga sa ating dalawa? Para sa kanya? Talagang pinili mo to, Erickson? Hindi mo man lang inisip ang mararamdaman ko? Nadurog ang puso ni Erickson nang makita itong umiyak na naman sa kanyang harapan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig niya na ang mga yabag sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Danica na nakatayo sa gilid ng hasyenda. Danica? Usal ni Erickson. Nanginginig ang boses nito habang nagsasalita. Narinig ko lahat. At sorry talaga, Kate. Hindi ko alam. Hindi ko ginustong mangyari to. Hindi ko gustong masira ang relasyon ninyong dalawa. Lumipat ang tingin ni Kate kay Danica. Nababalot ng pagkalito ang mukha habang sinusubukang iproseso ang sitwasyon. Pinagmasdan ni Erickson si Danica. Hindi niya alam kung bakit parang mas matindi ang sakit sa puso niya kapag si Danica na ang nasasaktan. Sinubukan niyang lumapit sa dalaga. Danica, wag mo nalang isipin. Matagal na kaming tapos na dalawa. Humakbang paatras si Danica. Nangingilid ang luha sa mga mata. Erickson, hindi mo ba nakikita? Kayo ni Kate, bagay kayo. Mahal niyo ang isa't isa, di ba? I'm sorry, hindi ko ginustong maging dahilan kung bakit hindi kayo magkasama ngayon. Nasira ang relasyon niyong dalawa. Hindi ko gusto na makasakit ng sino man. Pasensya na kayo sa lolo ko. Ako nang bahala, kakausapin ko siya. Erickson, hindi mo kailangang bayaran sa ganitong paraan ang tinulong namin ni lolo sa inyong mag-ina. Hindi mo ako kailangang pakasalan. Gusto kong makasama mo si Kate para maging masaya ka. Hindi makapagsalita si Erickson. Gulong-gulo na talaga siya. Hindi niya alam kung ano ang tamang gawin, kung anong tunay na makapagpapasaya sa kanya. Binibigyan na siya ni Danica ng kalayaan sa deal na yon, subalit bakit mas matindi ang kirot ng puso niya kaysa ang makipaghiwalay siya kay Kate noon. Tila dinudurog siya habang sinasabi ni Danica na aalis na siya sa buhay nito. Gusto niyang maging bahagi ng araw-araw ng dalaga pero sobrang komplikado ng lahat. At ang nakaraan niya, kailangan niya munang ayusin. Sa pagkakataong yon, alam niya na kung sino ang mas matimbang sa kanyang puso, kung sino talaga ang gusto niyang piliin. Subalit dahil sa pangit na simula, kailangang ayusin muna ang lahat para maibigay sa babaeng mahal niya ang kanyang sarili ng buong buo. Nagpatuloy si Danica. Ang tanging hiling ko lang, umalis na kayo ng nanay mo sa hasyenda. Wala ka ng utang kahit na kanino. Please, huwag mong pilitin ang sarili mo na gustuhin akong mahalin dahil lang yun ang gusto ni Lolo. Ayoko rin naman ng ganon. Bumaha ang lungkot sa mga mata ni Erickson. Pero hindi na ako napipilitan, Danica. Lahat ng pinakita ko sa'yo, totoo yun. Erickson, ano bang sinasabi mo? Biglang sabi ni Kate. Tayo ang nagmamahalan, di ba? Huwag mo akong iwan sa ere ng ganito. Natigilan si Erickson. Tumingin siya muli kay Kate na nanlalaki ang mga mata at hindi makapaniwala. Gusto niyang aliwin si Kate para sabihin sa dalaga na magiging okay ang mga bagay-bagay. Pero nang tumingin siya kay Danica, nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Katulad lang din ng sakit na nakita niya kay Kate noon. Umatras ulit si Danica. Sige na, mag-usap pa kayo. I'm sorry, Erickson. Hindi ko to hiniling at ayokong mamili ka sa amin. Basta, balikan mo na lang siya. Kay Kate Kat, hindi sa akin. Wala na siyang nagawa nang muling pumasok si Danica sa loob ng hasyenda. Hinawakan siya ni Kate pero ang tanging pumupuno lang ng puso at isipan ni Erickson, walang iba kundi si Danica lamang. At habang tinitingnan niya si Kate, kailangan niyang ayusin at klaruhin ang lahat. Kailangan munang maging malinaw sa kanya kung sino ba talaga ang nasa puso niya. At kapag alam na alam niya na, sa kanya itatama ang lahat.
Dahil sa kahilingan ni Danica, umalis na silang mag-ina sa mansyon. Wala na rin namang nagawa si Don Julio dahil nalaman na nito ang totoo. Lumipat sila ng kanyang ina sa Maynila para malapit sa kumpanya na gusto niyang pagtrabahuhan. Samantala, si Kate naman, palaging umaaligid sa kanya. Gusto pa rin talaga nitong makipagbalikan kahit na naguguluhan na siya sa nararamdaman. Kung tutuusin, hindi niya naman ito niloko. Nakipaghiwalay na si Erickson bago pa makipaglapit noon kay Danica. Subalit hindi niya maintindihan si Kate. Naawa siya. Sinakripisyo nito ang oportunidad sa ibang bansa para sa kanya. Mas pinili nitong umuwi na para maayos sila. Kaya kahit ang daming gumugulo sa kanyang isipan, binalikan niya pa rin si Kate. Kailangan niyang subukan muli dahil baka doon lang talaga magiging tama ang lahat. Subalit, kaya niya bang panindigan iyon? Hindi ko gusto yon. Alam mo naman na hindi ko gusto ng hipon, pero bakit yan ang in-order mo? Bulala sa kanya ni Kate nang minsan silang mag-date. Napabuntong hininga na lang si Erickson. I'm sorry, nawala sa isip ko. Hindi gusto ni Kate ng hipon, pero gustong-gusto yun ni Danica. Pareho nilang paborito ang hipon kaya magkasundo sila pagdating sa pagkain. Samantala, kapag si Kate ang kasama niya, napakaraming arte sa katawan at sa paligid nito. Simula nang maging sila ulit ni Kate, hindi niya na maiwasang magkumpara. Mataman siyang tiningnan ni Kate. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Mahal mo pa ba ako o naawa ka na lang sa akin? Kumunot ang noon ni Erickson. Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre, babalikan ba kita kung hindi? Pero hindi ko na nararamdaman, Erickson. Sambit pa ni Kate. Alam mo bang iniisip ko na talagang pinagpalit mo na ako sa pangit na yon? Bumaha ang inis sa dibdib ni Erickson. Huwag mong tawaging pangit si Danica. Nanlaki ang mga mata nito. At ngayon galit ka sa akin? Totoo namang pangit ang babaeng yon. Kaya hindi ko matanggap kung bakit simula nang magkabalikan tayo, parang mas matimbang pa siya kaysa sayo. Akong girlfriend mo ngayon pero siya ang ipinagtatanggol mo. Pinagtatanggol ko kasi tinatawag mong pangit. Naiinis niyang katwiran dito. Napakabait ni Danica. Wala siyang ginagawang masama sa'yo pero grabe ka kung manlait. Wala nga ba talaga siyang ginagawang masama sa akin? Mapaklang tumawa si Kate. Inagaw ka niya sa akin. Ako nga ang kasama mo. Ako nga ang pinili mo. Pero ang puso't isip ko na sa babaeng yun. Hindi nakapagsalita si Erickson. Nakaramdam siya ng guilt sa sinabi nito. Kung mag-aaway na lang sila palagi ng ganoon, mas mabuti pang maghiwalay na lang sila. Pero ayaw ni Erickson na manggaling sa kanya ang mga salitang yon. Tumulo ang mga luha ni Kate. Buntis ako. Napasinghap si Erickson. Paanong mabubuntis ka gayong wala pong nangyayari sa atin mula nang makabalik ka? Matabang siya nitong tiningnan. Kaya nga, sinasabi ko lang dahil ikaw ang boyfriend ko ngayon. I'm sorry, niloko kita. Nakakapagod ka na? Hindi na ikaw ang dating Erickson na minahal ko. I'm sorry na pinahirapan pa kita ng ganito. Galit na galit ako. Hindi lang siguro matanggap ng pride ko na pinagpalit mo ako sa pangit na katulad niya. Totoo ang sinasabi ko. Pangit siya kaya huwag kang magalit. Makikipag-break na ako sa'yo. Kaya susulitin ko ng panglalait sa pinalit mo sa akin. Umigting ang panga ni Erickson. Ayaw niyang maghiwalay sila ng ganoon ni Kate. Gayunpaman, hinayaan niya na lang dahil nasaktan niya ito. Subalit pagkatapos ng araw na yon, hindi niya na muli hahayaan pa na magsabi ng kung ano-ano si Kate laban kay Danica. Nang maghiwalay sila ni Kate, tinapos niya muna lahat ng kanyang trabaho bago humingi ng leave. Bumalik siya sa probinsya para suyuin si Danica. Sa pagkakataong yon, manliligaw na talaga siya ng totoo. Magsisimula siya ng bago hanggang sa mapatunayan niya na ito na ang kanyang minamahal. Engineer ka na! Bakit nagtitinda ka pa ng taho? Natatawang tanong ng guard sa hasyenda. Humalakak naman si Erickson. Pwede bang pumasok? May aakitin lang ako sa loob. Nanlaki naman ang mga mata nito. Si Ma'am Danica ba? Tumango naman siya. Oo, aakit sana ng ligaw. Nagdala ako ng taho kasi alam kong sa taho lang yun bibigay. Pinapasok naman siya ng guard sa hasyenda. Nang makarating sa tapat ng mansyon, napangiti siya nang makita si Danica sa may terrace. Lalapit na sana siya kay Danica nang may biglang humampas ng tungkod sa kanyang puwet. Paglingon ni Erickson, nakita niya si Don Julio na inis na sa kanya.
Anong ginagawa mo rito? Pagkatapos kitang pagkatiwalaan sa aking apo, nakuha mo pa rin siyang iwan ha. Lumayo ka rito. Lumayas ka. Ayoko nang makitang nasasaktan si Danica. Sinong nagpapasok sa'yo rito? Mabilis siyang nakiusap sa matanda. Don Julio, pasensya na. Hindi ko na sasaktan ng apo mo. Inaamin ko ho, naguluhan po talaga ako nung una. Pero ngayon sigurado na po ako. Si Danica ang mahal ko. Hindi ko na ho siya iiwan. Saka gusto ko na po siyang ligawan nang hindi niyo inuutos. Kusang loob po akong manliligaw. Hindi dahil may kasunduan tayo, kundi dahil mahal ko po si Danica. Tumaas ang mga kilay ni Don Julio. Mahal mo ang apo ko? Mahal na mahal po. Siya na lang po ang nakikita kong babaeng makakasama habang buhay. Nagsusumamong sabi ni Erickson. Natigilan siya nang may yumakap sa kanya mula sa likod. Mahal din kita. Mahal kita, Erickson. Sobrang sakit sa akin dahil akala ko si Kate ang pinili mo. Marahan siyang humarap sa dalaga. Nang makita niyang mukha nitong puno ng mga luha, mabilis niya itong niyakap. Miss niya na si Danica. Sa pagkakataong to, papatunayan ko ng sarili ko sa'yo. Walang kahit na sinong nag-uutos. Kikilos ako dahil mahal kita at hindi ko kayang mawala ka. Malambing niyang sabi sa dalaga. Simula ng araw na yon, nanligaw siya kay Danica. Pati si Don Julio, niligawan at sinuyo niya pa dahil nawala na ng tiwala sa kanya. Pero kalaunan, nakuha na rin naman niya ang pagpayag nito. Naging sila na rin ni Danica at dahil masyadong atat si Don Julio, kinasal na rin sila ng apo nito. Halika na rito, mahal. Matulog ka na. Nakangiting sabi sa kanya ni Danica. Napangiti naman siya at tumabi sa kanyang asawa. Good night, mahal. I love you. I love you too, Erickson. May una siyang minahal. Halos kay Kate niya na naiisip ang kanyang future. Subalit may iba pa palang plano ang tadhana para sa kanya. Kahit na parang pinilit noong una, pakiramdam ni Erickson nasa tamang pwesto pa rin ang lahat. Napunta pa rin siya sa tamang tao na inilaan ng Diyos para sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay ginagawang panghabang buhay na kwento. Ngunit bawat isa ay nagtuturo sa atin ng isang bagay na mababaon natin habang nabubuhay tayo. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.